Hey guys, Jet here. Welcome sa panibagong episode ng Spook Talks. Quick disclaimer lang guys, hindi ko po pagmamayari o personal na experience ang kwentong to. Binabasa ko lang sa inyo yung mga interesting stories na nakikita ko online. So, ang kwento natin ngayon ay galing sa Reddit Philippines. Isang biyahe, isang gabi, at isang pasaherong hindi naman nila sinasakay. Hindi na ako tumitingin sa rearview mirror. Maliban na lang kung maitatanong yung driver at kailangan ng eye contact. But then, may isang gabi sa South Drive, Baguio na may sumabay sa amin sa kotse. Kahit hindi naman namin siya isinasakay. Magkakasama kami noon. Ako, boyfriend ko na si Rafi, at yung dalawang kaibigan namin na sina Faye at Wally. Si Wally ang nagda-drive. Tahimik yung daan. Madilim. Puro puno sa paligid. Biglang binuksan ni Wally lahat ng ilaw sa loob ng kotse. Doon pa lang, alam ko na may mali na. Kumulo yung sikmura ko. Bumilis tibok ng puso ko. Umikit ako at kinakausap ko sarili ko. Ano ba? Stop being paranoid. Pagdilat ko, doon ako tuluyang napaiyak. Kasi sa reflection ng bintana sa side ko, may nakita akong taong nakaupo sa likod ni Rafi. Tahimik lang akong umiiyak. Nanginginig. Pero isang bagay lang pumapasok sa isip ko. Kailangan kong ilayo si Rafi doon. Lumapit ako sa kanya. Pwede ba tayong mag-swap seats? Pabulong kong sabi. Ha? Bakit? Tanong niya. Nag-aalala. Hindi ko masabi ang totoo. Siksikan kasi dito. Pwede bang dyan na lang ako sa may window? Tabi tayo. Nagsinungaling ako. Nagpalit kami ng pwesto. Hinawakan niya yung kamay ko. At pilit kong iniiwasang tumingin sa rearview mirror. Pero hindi ko napigilan. Tumingin ako. Nandoon pa rin siya. Yung babae. Nakaupo sa likod namin. At sa rearview mirror, diretso siyang nakatingin sa akin. Mata sa mata. Doon ako halos mapanik attack. Humigpit-kapit ko sa kamay ni Rafi. Naririnig ko na yung sarili kong paghinga. What's going on? Tanong ni Faye. Akala ko, ako yung tinatanong niya. Hindi pala. Si Wally. Tahimik rin siya. Anong nangyayari? Ulit ni Faye. Kinakabahan na. Pagtingin ko sa harap, ginagawa na ni Wally yung sign of the cross. Doon ko na na-realize, hindi lang ako ang nakakakita. Hindi ako nakisabay magdasal. Umikit lang ako. Paulit-ulit sa isip ko, lilipas din to, aalis din siya. Ilang minutong puro dasal at tahimik na iyak. Unti-unting gumaan yung pakiramdam sa loob ng kotse. Pagdilat ko, pinatay na ni Wally yung ilaw. Okay, anong nangyari? Alam kong may mali. Hindi ka naman basta nagdadasal eh. Sabi ni Faye. Doon namin kinumpara ni Wally yung mga nakita at naramdaman namin. Parehong pareho. Hanggang ngayon, hindi na talaga ako tumitingin sa rearview mirror. Kasi minsan, may mga sumasabay sa biyahe mo. Kahit hindi mo naman sila isinasakay. At dyan na nagtatapos ang kwento natin from Reddit Philippines. Kung ikaw ay may mga ganitong karanasan din na hindi mo maipaliwanag, pwede mo itong i-share sa comment section o pwede mo rin itong i-post sa ating Facebook group. Ang link ay nasa description box. Thank you guys! Bye!